Mga kapuso, kung kayo po ay may nakatakdang biyahe palabas ng bansa sa susunod na 6 na araw, posibleng bahagya pong maging mas mahaba ang inyong biyahe. Dahil po yan sa pagbabago ng ruta ng ilang eroplano para maiwasan ang mga lugar na daraanan ng rocket ng North Korea. Tinatayang 20 biyahe kada araw ang maapektuhan. Mula sa NAIA, nakatutok live si Rafi Lima. Mel, tuloy na bukas ang pagpatupad ng rerouting sa mga eroplanong dadaan sa airspace ng Pilipinas kung saan inaasahang babagsak yung ilang bahagi ng rocket na palili pa rin ng North Korea. Pero giit ng Civil Aviation Authority of the Philippines, wala halos magiging epekto ang isasagawang rerouting sa paglapag at paglipad ng mga eroplano papasok at palabas ng bansa. Simula alas 5 ng umaga bukas, 20 flights ang kailangan dumaan sa ibang ruta sa himpapawid ng Pilipinas para iwasan ang inaasahang rocket launch ng North Korea. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, hanggang 1:00 ng hapon lang ang isasagawang rerouting. Paglagpas ng 1:00, muling bubuksan ang isinarang ruta at pwede na itong muling gamitin. Ang rerouting ay isasagawa araw-araw mula alas 5 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon hanggang sa April 16. Dahil sa rerouting, hahaba ng bahagyang biyahe ng mga apektadong eroplano. Very minimal lang naman na difference from 10-minute na approximation ng additional travel time. Pero mga ganon, 10 to 20, mga ganon. Very manageable, negligible. 11 flights ang maapektuhan mula sa Philippine Airlines, siya mang papasok ng Manila. Isang flight din ang patungong Japan na maapektuhan mula sa Cebu. Ang Cebu Pacific, may isang flight din ang patungong Japan ang apektado. Bukod sa local carriers, apektado rin ang mga international flights na makikidaan sa himpapawid ng bansa. Kinabibilangan ito ng Korean Airlines, Garuda Airlines ng Indonesia, Delta Airlines, All Nippon Airways at Japan Airlines. Ang Japan Airlines humingi pa umano ng permiso na gumamit ng ibang ruta maliban sa inirekomenda ng CAAP. Kanilang worry ay baka dahil maraming gagamit ng airways na parang alternate route na provide ng CAAP with NOTAM na nirelease, baka maapektuhan yung kanilang speed, yung bilis ng kanilang pagta-travel, plus concern din nila syempre kung mas marami, mas crowded yung airway. So nag-request sila and it was granted naman. Dahil 10 hanggang 20 minuto lang naman ang madadagdag sa biyahe ng mga eroplanong apektado, inaasahan namang mananatiling normal ang operasyon ng mga paliparan sa bansa, kabilang ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa pamunuan ng NAIA, wala namang abiso sa kanilang CAAP para maghanda ng isang contingency measure kaugnay ng rocket launch ng North Korea. Paalala ng mga airlines, Mel, mapalokal man o international carriers, i-check ang kanilang mga websites dahil nagposte na sila ng mga anunsyo dito patungkol sa rocket launch ng North Korea para malaman kung on time o bahagyang delayed ang kanilang mga eroplano dahil nga sa rerouting ng mga eroplano. Yan ang pinakalitas mula dito sa NAIA. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Balita mula sa lungsod ng Manila, kitang-kita, kuwang-kuha sa CCTV. Ang pagnanakaw kumano ng isang lalaking nagte-training o nagsasanay bilang manager sa isang restaurant. Tinangay ng sospek ang mahigit 200,000 pisong kita ng kainan. Si JP Soriano, naka-Alerto 24. Habang abala ang mga empleyado ng restaurant na ito sa isang mall sa Maynila, Lunes ng gabi, tila may iba namang pinagkakaabalahan ang lalaking ito na nagtitraining bilang manager ng restaurant na kinilalang si Darwin Verdera. Ayon sa pulisya at pamunuan ng restaurant, ang makikitang tila pagsuksok sa bulsa ng manager trainee na nakuna ng CCTV ay ang mismong pagnanakaw umano ng mahigit 250,000 pesos na kinita ng restaurant. Sa isang gilid ng restaurant, patagong nakapwesto ang CCTV camera. Sadyang di raw pinaalam sa mga bagong empleyado. Ayon sa mga kasamahan sa trabaho, habang abala raw sila sa pagsasara ng restaurant, si Verdera yumuko paluhod sa tapat ng cashier counter. Tila may nilagay sa kanyang bulsa at iba pang bahagi ng damit. Makikita ring nag-unpack ng damit si Verdera. Tumayo at maya-maya kinuha ang bag at tila may sinilid ulit. Kinabukasan, tumawag daw si Verdera sa manager at nagsabing hindi siya makakapasok dahil kailangan niyang umuwi ng probinsya. Noong araw ding yon, napag-alamang nawawala ang mahigit 250,000 nakita ng restaurant sa vault na dapat ay inilagay ni Verdera. Agad nagsumbong sa MPD ang pamunuan ng restaurant. Natunto ng sospek sa kanyang bahay at kusang sumama. Pinapirma niya yung isang empleyado ron na na-witness niya na nilagay niya yung pera mismo sa vault. Pero hindi naman chinik ng empleyadong pumirma kung nilagay niya talaga o hindi. Basta pinapirma lang siya. Pansamantalang ikinulong ang sospek na nahaharap sa reklamong qualified theft. Tumanggi siya magbigay ng pahayag pero itinanggi niya ang akusasyon. JP Soriano, nakatutok, 24 oras.
Nagkagiriangan ang mga ralistang kontra sa pagtatanggal ng mga pine tree sa SM Baguio at ang mga gwardya ng mall. Hanggang sa Metro Manila, umabot na rin ang protesta. Pero ang sabi ng DENR, maliit lang daw ang epekto sa kapaligiran ng hakbang ng SM Baguio. Nakatutok si June Veneracion. Inabot ng gabi ang protesta sa harap ng SM Baguio City. Umabot pa sa puntong nagkasigawan at nagkatulakan ng mga ralista at mga gwardya ng mall. Nagugat ang kontrobersya sa ginagawang SM parking lot kung saan nagtatanggal ng mga puno para sa expansion. Kahapon, naglabas ang Baguio RTC ng 3 araw na Temporary Environmental Protection Order laban sa SM. Sa kabila nito, nakuna ng GMA News kagabi ang patuloy na paghukay sa loob ng compound ng mall. Huwag niyo pong ituloy yung ginagawa ninyo ngayong gabi. Don't push us too far. Because we can proceed against you legally. That's part of our functions. That while there's the process that was done earlier, and then it was stopped. So naka-standby lang po as part of the monitoring process. Hindi ang mga puno! Bawasan ang tubo! Bawasan ang tubo! Hindi ang mga puno! Ang mga rally sa Baguio, umabot na rin sa Metro Manila. Binulagan ng kilos protesta ang opisina ng Department of Environment and Natural Resources. Ang panawagan ng Kabataan Party List sa DENR, bawiin ito ang permit na ibinigay sa SM para magputol at maglipat ng puno mula sa kanilang mall sa Baguio City. Kaya naman daw itong gawin kung talagang gugustuhin. Pinapasok ang ilang rallyista sa loob ng DENR para sa isang dialogo. Bawasan yung tubo at yung kasakiman. Huwag yung mga puno ang putulin. Pwede naman po na medyo mag-fasting muna sa kaganidan. Sabi naman ng DENR, hindi nila pwedeng kanselahin ang permit na ibinigay sa SM na mag-tree cutting at earth balling para sa kanilang expansion program. Unang-una, wala naman daw silang nakikitang paglabag ang SM sa mga kondisyong inilatag sa pagbibigay ng permit. Definitely, we cannot prevent somebody from doing development sa property niya. Dahil karapatan niya yun. Sa clearance na ibinigay ni DENR Secretary Ramon Pahe para sa pag-issue ng permit sa SM, pinapayagan ang pagputol ng 43 alnus tree, earthballing o pag-transplant ng 77 Benguet pine tree at 42 sapling o maliliit na Benguet pine at alnus tree. Sa dami ng punong natanim na namin at itatanim pa namin sa Baguio, kaya niyang ma-overcome itong loss of absorption as a result of these trees being transferred or being cut. Sa pahayag ng SM kahapon, ang expansion daw ay sinagawa matapos makipag-ugnayan sa DENR at iba pang environmental experts. Sa pamamagitan daw ng earthballing ng mga puno, sinisiguro daw nilang mabubuhay ang mga maapektuhang puno. Sa bawat isang pine tree ililipat, magtatanim daw sila ng 50 kapalit ito. Pagbubutihin pa ang istruktura ng SM Baguio para gawin itong makakalikasan. Pero para sa mga environmentalist na nagpuprotesta, kahit ilang puno lang ang pinag-uusapan, mahalaga pa rin yun sa kalikasan. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, mayroon pong grupo naman ng mga eksperto sa mga puno ang naniniwala na hindi mabubuhay ang karamihan sa mga pine tree sa SM Baguio kung itutuloy yung tinatawag na earth balling sa mga naturang puno. Sensitibo raw o maselan daw kasi ang mga Benguet pine tree. Nakatutok si Cara David. Sa tapat ng DENR, isang 30-year-old pine tree ang makikita. Na-transplant ito dito noong 1986 ni Dr. Isidro Esteban, kilalang forester at tree surgeon. Pero ayon kay Dr. Esteban, di biro ang mag-earthball at mag-transplant ng pine tree. Napakasensitibo raw kasi ng ugat nito. Maswerte raw sila dahil bata pa ang pine tree na ito nang i-transplant, kaya di pa gaanong malalim ang ugat. Ilang taon lang po ba itong puno na ito nung in-earthball din? Mga 7 years old. 7 years old lang. So mas madaling i-earthball pa yon? Oo naman. Pwede palang ma-earthball ang mga pine tree? Yeah, at certain height at saka certain. Kasi noon mga about siguro 7 to 10 feet lang noon. Ayon kay Dr. Esteban, habang tumatanda ang isang puno, lalong lumalalim at lumalago ang ugat nito. May mga klase raw ng puno na madaling i-earthball tulad ng naran, akasya at mahogany. Pero meron ding madaling mamatay kapag hinukay. Kung magbula ka, bubulahin mo, pwede mo itong i-limit hanggang yan. No? Cut mo kasi pwede. Mabubuhay pa rin siya? Mabubuhay pa siya. Kasi maraming ugat? Marami siyang ugat. No? Pero ito ganito. Ito kabalyero po ito. Fire tree. Fire tree. Halos ang rooting system nito, halos pareho doon sa pines na ganyan. Parang pine tree ganito pine tree, malaking ganyan. No? Ang roots
roots po nito na malalaki? 1, 2, 3 lang. 2, 3, Oo. tatlo lang. So mahaba ito hanggang doon. So kung ibubula mo hanggang dito, wala ka makukuha ang root system. Mamamatay ito. Mamamatay. Noong 2007, halos 100 puno ng nara, mangga at mahogany ang tinransplant ng Manila Seedling Bank Foundation sa Mehan Garden para bigyang daan ang pagpapatayo ng Universidad ng Maynila. Ngayon, buhay na buhay at malago na ang mga puno dito. Pero matinding proseso raw ang pinagdaanan para alagaan ang mga ito. Bigyan mo siya ng recovery period bago mo itanim ulit para mabuhay. Hindi pwedeng tanim agad. Hindi, kasi may shock yun may shock yung kahoy Para malaman mo kung gaano kalawak ang root system ng isang puno, ang sabi ng mga tree experts, all you have to do is look up, tingnan mo kung hanggang saan umaabot ang mga major branches nito. Pag nakita mo na siya, sundan mo ito. So itong major branch nito hanggang right about here, hanggang dito at paikot sa punong ito, ganyan kalaki ang dapat mong i-earth ball para mabuhay itong punong ito. Ang problema, kapag magkakatabi sa isa't isa ang mga puno, mahihirapan ka talagang i-earth ball ang bawat isa sa mga ito. Ang mga puno sa SM Baguio, 1 to 2 meters lamang daw ang pagitan sa isa't isa. Base sa pagsusuri na isinagawa ni na Dr. Esteban nang konsultahin sila ng SM noong 2007, 100 lamang sa mahigit 400 puno sa SM Baguio ang posibleng mabuhay kung itutuloy ang earth balling dito. Bukod kasi sa matatanda at malalaki na ang mga pine tree, nakaangkla na raw sa bato at magkakabit na sa isa't isa ang mga ugat ng puno doon. Unless you really bold it na talaga mga bata pa. Pero kung matanda na yung mga puno like 30-year-old, 40-year-old tree, malamang patay. Malamang patay. Malamang patay. I bet in it. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.